Mula sa kanyang pinakamaagang alaala, lagi nang nasa ampunan si Rolando kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Helen. Wala siyang alaala sa kanyang mga magulang, ngunit ang mga panaginip ng isang maluwang na tahanan na pinalamutian ng magagandang mga painting at isang malaking puting piano sa sala ay madalas sumagi sa kanyang mga panaginip. Tuwing ibinabahagi ni Rolando ang mga bisyong ito sa mga tagapag-alaga, tinatanggihan nila ito bilang mga pantasya lamang. Hindi posible na nakatira ka sa ganoong marangyang tahanan. Mga panaginip lang yan, ang sabi nila sa kanya. Ang mga ulila na katulad mo ay hindi nagmula sa malalaking estado. Ang mga mayayamang bata ay masyadong maalagaan para mapunta dito nang walang proteksyon. Sa kabila ng kanilang pagdududa, nanatili sa isipan ni Rolando ang imahe ng marangyang bahay na iyon. Isa sa natatanging katangian tungkol sa kanya ay ang kanyang paghawak sa isang itim na kaso ng biolin ng siya at ang kanyang kapatid ay unang dumating sa ampunan. Mahigpit niya itong hinawakan na para bang natatakot siyang mawala ang huling koneksyon sa kanyang dating buhay. Ang biolin at ang kaso nito ay hindi kapansin-pansin at sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang nakitang pahiwatig ang mga tauhan na makakatulong para matunton ang kanilang mga magulang. Nang dalhin sina Rolando at Helen, sila ay marumi at puno ng gasgas na nagpapahiwatig na sila ay dumaan sa malaking kahirapan. Noong una, si Rolando na 6 na taong gulang lamang noon ay labis na takot na siya'y nanatili sa kanyang kwarto, halos hindi nakikipag-usap kaninuman. Ilang oras siyang nakaupo sa bintana, tila naghihintay na may susundo sa kanya. Ngunit nang tanungin tungkol sa kanyang mga magulang, wala siyang maisagot. Sinaktan ka ba ng iyong mga magulang? Minsang nagtanong ang isang tagapag-alaga, ngunit umiling lang siya. At ang mga pasa mo, paano mo nakuha ang mga iyon? Patuloy niyang tanong. Tahimik lang na umiling si Rolando na nag-iwan ng kawalan ng katiyakan kung talagang hindi niya naaalala o pinili lang niyang hindi magsalita. Mahirap makuha ang anumang impormasyon mula sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Helen na 4 na taon lamang ay kadalasang natutulog at kumakapit sa kanyang kapatid kapag gising. Inaalagaan ni Rolando ang kanyang kapatid. Pinapakain siya at kinukwento ang mga engkantadong kwento na marahil ay minsang kinuwento ng kanilang mga magulang. Lumipas ang mga buwan na walang senyales na babalik ang kanilang mga magulang para sa kanila. Napamahal na sa mga bata ang mga tagapag-alaga, lalo na kay Rolando na tumutugtog ng kanyang biolin tuwing gabi. Ang kanyang husay ay nakakamangha para sa isang bata na tumutugtog ng mga nakakadurog pusong himig na nagpapaluha sa mga tagapag-alaga. Sino ang nagturo sa iyo magbiolin? Minsang nagtanong ang kanyang minamahal na tagapag-alaga na si Melinda. Hindi ko maalala. Ang simple niyang sagot. Walang natatandaan si Rolando tungkol sa kanyang buhay bago ang ampunan. Ang trauma mula sa kanyang naunang mga karanasan ay tila humarang sa anumang alaala ng kanyang nakaraan, ngunit ang pagtugtog ng biolin ay nagdudulot sa kanya ng ginhawa at pakiramdam ng seguridad sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng kanyang kasalukuyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, si Rolando ay nag-mature at patuloy na pinahusay ang kanyang kasanayan sa pagtugtog ng biolin na ginagawa niya bawat gabi. Unti-unti silang nakasanayan ni Helen ang buhay sa ampunan, bagamat hindi ito walang hamon. Madalas na nakakaranas si Rolando ng inggit at pangungutya mula sa ibang mga bata na naiinggit sa pagmamahal na natatanggap niya mula sa mga matatanda. Bagamat hindi siya pisikal na sinasaktan, madalas siyang takutin ng iba. Sa kabila ng emosyonal na pasanin, natagpuan ni Rolando ang aliw sa kanyang biolin na nanatiling tapat niyang kasama at pinagkukunan ng ginhawa. Isang insidente gayon paman ang nagtulak kay Rolando sa kanyang hangganan.
Nang itago ng isa sa mga bata ang kanyang biolin, sumabog si Rolando sa galit na hindi pa nakikita ng ampunan. Hinagis niya ang mga unan at upuan, naglakad ng mabilis at sumigaw ng malakas na nagdulot ng takot sa ibang mga bata at nagkahiwa-hiwalay sila. Dali-daling pumunta ang mga staff sa pinangyarihan, nagulat sa kanyang pagsabog. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila siya mapakalma hanggang sa hingin niya, "Ibalik ninyo ang aking biolin." Noon lang napagtanto ng mga tagapag-alaga ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Inaliw ni Melinda si Rolando habang hinarap ng ibang staff ang mga batang responsable na agad pinagalitan at inutusang ibalik ang biolin. Ang mga bata na ngayon ay takot ay agad na sumunod at wala nang naglakas loob na gambalain si Rolando. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang payapang takbo ng buhay, ngunit si Helen na nasa hiwalay na kwarto para sa mga babae ay may sarili ring mga hamon, madalas na inaasar ng iba. Labis itong nagpapabagabag sa kanya at nag-entertain siya ng mga ideya ng pagtakas sa ampunan. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ni Rolando ang kanyang mga plano na tumakas. Sa labas, walang nangangailangan sa atin, paliwanag niya ng praktikal. Mga bata pa lang tayo. Hintayin mo hanggang ako'y 18 na, makakapagtrabaho na ako at makakapamuhay ng malaya at saka kita isasama. Biglang napaluha si Helen, dismayado sa mahabang paghihintay na naghihintay. Pero 8 taon pa yan, hindi ko kaya maghintay ng ganoon katagal. Pinatahan siya ni Rolando, hinahaplos ang kanyang buhok ng dahan-dahan. Ayos lang, kailangan mong magpasensya, baka may mag-ampon sa iyong mabait na pamilya sa ngayon. Talaga? Ako lang? Tanong niya ng may pag-aalala. At paano naman ako? Kumibit balikat si Rolando, hindi nagmamaliw ang pag-asa. Hinihintay ko na dumating ang ating tunay na mga magulang para sa atin. Madalas na nagdudulot ng pagluha si Helen na siya namang dahilan upang aliwin siya ni Rolando. Niyayakap siya ng mahigpit at bumubulong, "Ako rin." Ngunit sa kanyang kaloob-looban, mayroong malinaw na pag-unawa si Rolando na malamang hindi nababalik ang kanilang mga magulang. Hindi niya matandaan kung bakit, ngunit sigurado siya tungkol dito. Sa paglipas ng mga taon, lalong naging mahirap para kay Helen ang buhay sa ampunan. Tinutukso siya ng ibang mga babae dahil sa kanyang kulot na buhok, mga pekas sa kanyang ilong at ang kanyang payat na pangangatawan na nagpalalim ng kanyang kalungkutan. Madalas siyang umatras sa mga nakatagong sulok upang mapag-isa humahanap ng aliw sa kanyang minamahal na plush na kuneho o naglilibang sa pagbabasa ng mga makukulay na pula na libro. Isang malamig na umaga, habang natutulog si Helen, higit pang pinatindi ng kanyang mga nang-aapi ang kanilang kalupitan. Binuksan nila ang bintana, hinablot ang kumot mula sa kanya at itinali siya sa kama gamit ang mga lubid na gawa sa lumang kumot. Nagising si Helen dahil sa kagat ng lamig at hindi makakilos, desperadong nakikipagbuno sa mahigpit na itinaling lubid. Ang pagsubok na ito ay nagresulta sa kanyang pagkakasakit ng matinding sipon na sa huli ay naging pulmonya dahil sa kapabayaan at sa kanyang mahinang kondisyon mula sa patuloy na stress. Sa simula, pinagbukod lamang siya ng mga tagapag-alaga at binigyan ng mainit na inumin at herbal na remedyo na minamaliit ang kalubhaan ng kanyang kondisyon. Si Melinda, na napansin ang lumalalang kalusugan ni Helen, ay nagpumilit na kailangan ng medikal na interbensyon. Sa wakas ay tinawag ang isang doktor at nasuri si Helen na may malalang pulmonya na nangangailangan ng agarang at mahal na paggamot. Nang malaman ni Rolando ang kalagayan ng kanyang kapatid, labis siyang natakot at naramdaman ang kawalan ng magagawa. Takot sa posibilidad na mawala ang tanging minamahal niyang kapamilya. Sa kanyang pagkadesperado, bumaling si Rolando sa kanyang biolin.
Hinahanap ang ginhawa sa pamilyar nitong yakap. Habang siya ay tumutugtog, may pumasok na inspirasyon sa kanya. Agad niyang nilapitan si Melinda na may plano. Matamang nakinig si Melinda at maingat na pinag-isipan ang kanyang mungkahi. Oo, sa tingin ko ay maayos natin iyan, bulong niya. Ngunit sigurado ka ba na magiging epektibo ito at handa ka bang mag-isip? Maraming tao ang masasangkot. Tumango si Rolando ng taos-puso, matibay ang kanyang desisyon. Susubukan ko at iyon ay mas mabuti kaysa sa walang gawin, ang sabi niya. Buong puso siyang sinuportahan ni Melinda na nangakong agad na pag-uusapan ang bagay na ito sa direktor ng ampunan. Bagamat nag-aatubili sa simula, kalaunan ay nakumbinsi ng mahinahon, ngunit makapangyarihang argumento ni Melinda ang direktor. Sige, pumayag siya. Papayagan ko, ngunit kung ikaw ang lubos na mananagot para sa bata. Tiniyak ni Melinda na kanyang aasikasuhin ito. Sa madaling araw, handa na sila ni Rolando sa pintuan ng ampunan, bihis na bihis para umalis. Nakasuot si Rolando ng kanyang pinakamagandang puting kamiseta na may kasamang itim na pantalon at suspender. Mahigpit na hawak ang kaso na naglalaman ng kanyang minamahal na biolin. Handa ka na ba? Tanong ni Melinda, inaayos ang kanyang sombrero saan si Rolando ay tiwalang tumango. Lumabas sila at nagtungo sa istasyon. Bagaman ang ampunan ay matatagpuan sa labas ng bayan, maikli lamang ang kanilang lakad. Upang palipasin ang oras, nagpalitan sila ng mga bugtong at ibinahagi ni Melinda ang mga kwento mula sa kanyang kabataan sa ampunan. Isang pagbubunyag na ikinagulat ni Rolando na hindi niya alam na may katulad silang nakaraan. Nakakapanghinayang na hindi ako ipinanganak ng mas maaga, sabi ni Rolando. Sana inampun kita. Nakangiti si Melinda na antig sa kanyang sinabi. Masaya akong maging anak mo, Rolando, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon posible. Malalim na buntong hininga ni Rolando. Mukhang ang mga mabubuting kaluluwa ay madalas na dumaranas ng pinakamahirap na buhay, sabi niya ng may pag-iisip, at sumang-ayon si Melinda sa pamamagitan ng pagtango. Pagdating sa istasyon, binili ni Melinda ang kanilang mga tiket sa tren. Sa buong biyahe, kinakabahan si Rolando na nakatingin sa bintana, mahigpit na hawak ang kanyang kaso ng biolin tulad ng ginawa niya noong bata pa. Pagdating sa pangunahing istasyon ng lungsod, nagtungo sila sa sentral na plaza kung saan sinimulan ni Rolando na tumugtog ng kanyang biolin. Naglibot si Melinda sa malapit na may hawak na sombrero. Nangongolekta ng mga donasyon habang tumitigil ang mga nagdaraan upang makinig sa nakakagalaw na musika ng bata. Dahan-dahang napuno ang sombrero ng mga kontribusyon. Pagkatapos ng halos 2 oras at isang maikling pahinga, malinaw na pagod at gutom si Rolando. Senyales ni Melinda na oras na upang tapusin na nag-udyok kay Rolando na tumugtog ng isa pang paboritong himig. Ito ay isang malambing na kapapawi na melodiya na tinugtog ng may malalim na emosyon. Lubos na nakatuon si Rolando sa kanyang pagtugtog at hindi niya napansin ang isang distinggidong lalaki sa kanyang mga edad 40 na huminto at nakinig. Ang lalaki ay may kapansin-pansing kulay, abong guhit sa madilim na buhok, kayumangging balat at bigote na may balbas. Ang kanyang seryosong kulay abong mga mata at kunot na noo ay nagpapahiwatig ng hindi pagkagusto sa pagtatanghal. Pagkatapos lamang matapos ni Rolando ay nakita niya ang lalaki na may bahagyang pakiramdam ng pamilyaridad. Ngunit imposible, nasa ampunan ako buong buhay ko, naisip niya. Saan mo natutunan ang himig na iyan? Biglang tanong ng lalaki. Sino ang nagturo sa iyo? Ang pagharap na ito ay ikinagulat ni Rolando. Maaari ba niyang hindi sinasadyang kinopya ang komposisyon ng iba? Ngunit ang melodiya ay nakaugat sa kanya mula pagkabata at hindi niya matandaan ang pinagmulan nito.
Hindi ko matandaan, sagot ni Rolando. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahanap si Melinda. Mabilis na lumapit si Melinda mula sa kabilang panig ng plaza. Paumanhin, ngunit wala kayong karapatan na kausapin ang aking alaga sa ganitong paraan, deklara niya, hinihingal ngunit resolusyon. Alaga? Ang ulit ng lalaki nagtataka habang tumitingin sa pagitan ni Melinda at ng sombrero na puno ng pera. Ang batang ito, ako ay mula sa ampunan, pagputol ni Rolando. Umiling ang lalaki maliwanag na nababagabag. Ngunit ikaw, kamukha mo... Hindi niya natapos, dinadaig ng emosyon. Kamukha ng sino? Giit ni Rolando. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Mabilis na inakay ni Melinda si Rolando patungo sa mga counter ng tiket sa kabila ng kanyang pagtutol. Ngunit Melinda, baka alam ng lalaking ito, ang aking mga magulang, idinagdag ni Rolando, kumbinsido na kamukha niya ang isang mahalaga sa lalaki. Matatag na iginiit ni Melinda, hindi Rolando, mukhang kahina-hinala ang lalaking ito. Narinig mo ba kung paano kanya kinumpronta tungkol sa isang kanta? Maaaring siya ay naguguluhan. Hindi natin maaaring pagkatiwalaan ng mga estranghero. Nandito ako upang protektahan ka. Pagkakita sa available na ticket booth, mabilis na hinila ni Melinda si Rolando papunta dito. Pagkatapos makuha ang 2 round-trip na ticket, inakay niya ito patungo sa platform ng tren. Sa kanilang ginhawa, natuklasan nilang aalis na ang kanilang tren sa loob lamang ng 5 minuto. Agad silang sumakay ni Rolando sa tren at sumara ang mga pinto sa likuran nila. Mahigpit ang hawak ni Rolando sa kaso ng kanyang biolin. Samantalang si Melinda naman ay mahigpit na hawak ang bag na naglalaman ng mga pondo na kanilang nalikom, tahimik na nagagalak na sapat na ang kanilang pera para sa gamot ng kanyang kapatid. Si Rolando, gayunpaman, ay abala sa pag-iisip tungkol sa lalaking nakita niya sa plaza ng istasyon. Kumbinsido na nakita na niya ito dati, ngunit huli na ngayon para kumpirmahin. Samantala, mabilis na gumaling si Helen at sa loob ng 1 linggo siya ay bumalik na sa ampunan. Nalaman na ang mga batang babae na kasama niya sa kwarto ay nang-aapi sa kanya na nagtulak sa mga staff na ilipat siya sa ibang kwarto sa ibang palapag. Doon, mabilis siyang nakipagkaibigan sa isang mapagpakumbabang ngunit masiglang batang babae na nagngangalang Ruby. Tuwang-tuwa si Rolando nang malaman ang bagong pagkakaibigan ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nanatili sa isipan niya ang misteryosong lalaking may maitim na buhok na nakita niya sa istasyon ng tren. Napakiramdam niya ay nagbago na ng tuluyan ang kanyang buhay. Pinanghinayangan niya ang pagkakataong malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang at kanyang maagang buhay, bagaman malapit na niyang matuklasan na walang dahilan para mag-alala. Isang araw pagkatapos ng tanghalian, habang nagpapahinga ang lahat, kumatok si Melinda sa pinto ni Rolando. Inanunsyo na nais siyang makita ng headmistress. Nagdulot ito ng kaguluhan sa ibang mga bata na nag-isip kung siya ba ay nagkamali. Talaga? Sambit ng isang bata habang agad naman siyang ipinagtanggol ng isa pa, nagbibiro, santo siya, marahil gusto lang siyang patugtugin ng biolin na nagdulot ng tawanan at mapaglarong tuksuhan tungkol sa pag-alala sa kanyang instrumento. Si Rolando, pinanatili ang kanyang kalmado, ay nagtungo sa opisina ng headmistress. Sinusunod ang payo ni Melinda na huwag pansinin ang iba. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang kaba tungkol sa hindi inaasahang pagtawag. Pagpasok niya, nagulat si Rolando na hindi lang ang headmistress ang naroon, kundi pati na rin ang mahiwagang Ginoo mula sa istasyon ng tren. Lumaktaw ang kanyang puso habang siya ay umupo sa leather couch, halatang kinakabahan. Natatakot siya sa posibleng mga paratang. Bakit pa kaya bibisita ang nakakatakot na lalaking ito? Gayunpaman, ang kilos ng headmistress ay walang banta. Binati niya si Rolando ng mainit na ngiti at kumikislap ng mga mata.
Walang bahid ng pagkabalisa na bumabalot kay Rolando. Rolando, nais kitang ipakilala kay Ginoo Moreno, masayang inihayag ng headmistress. Siya ay isang kilalang musikero at iginagalang na guro ng musika dito sa lungsod. Interesado siyang ampunin ka. Nagulat si Rolando sa balita. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa headmistress at sa Ginoo. Isang halo ng sorpresa at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. "Ngunit paano naman ang aking kapatid?" tanong niya. Nanginginig ang boses. "Nangako ako sa aking sarili na hindi ko siya iiwan dito mag-isa." Ngumiti ng nakakapanatag ang headmistress. "Walang dapat ipag-alala. Nag-alok si Ginoo Moreno na ampunin kayong dalawa," paliwanag niya. Lumuwag ang pakiramdam ni Rolando nang marinig niya ang mga salitang ito. Pinag-aralan niya ang seryosong ekspresyon ni Ginoo Moreno. "Ngunit bakit kami?" tanong niya. Sandaling nag-isip si Ginoo Moreno, tila bumabalik sa isang malayong alaala. "Napahanga ako sa iyong pagtugtog ng biolin." Sa wakas ay tugon niya. Bagaman naramdaman ni Rolando na may katotohanan sa kanyang mga salita, nadama rin niyang may mas malalim pang kwento na hindi pa nabubunyag. Isang linggo ang lumipas, si Rolando at Helen, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ay nakatayo sa entrada ng ampunan. Bawat isa hawak ang maliit na bag ng kanilang mapagkumbabang ari-arian. Eksaktong 9:09 ng umaga, huminto ang isang kotse, minamaneho ng tsup ng Ginoo Moreno. Magalang niyang binuksan ang pintuan sa likuran para sa kanila at kasanayang isinakay ang kanilang mga bag sa likod bago siya pumuwesto sa manibela. Habang unti-unting nawawala sa tanaw ang ampunan, naramdaman ni Rolando at Helen ang halo-halong excitement at pag-aalala. Hindi sila sigurado sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Si Helen, na hindi pa nakikita si Ginoo Moreno, ay nakaramdam ng pagkabalisa batay sa deskripsyon ni Rolando, natatakot sa malamig at hindi maasahang bagong tahanan. Nalulungkot siya sa pag-iwan sa kanyang bagong kaibigan na si Ruby, umaasang baka payagan siya ni Ginoo Moreno na bumisita. Mahigpit na niyakap ang kanyang plush na kuneho, tahimik siyang nagbuntong hininga. Ang biyahe ay tumagal ng mahigit 2 oras at natapos ng marating nila ang mataas na bakod na nakapalibot sa isang malungkot na 2 palapag na mansyon na nakatayo sa gitna ng mga puno na nagbibigay ng nakakatakot na aura. Habang pinagmamasdan nila ang gusaling bato na kulay abo, nanginig si Helen, lumalaki ang kanyang pag-aalala. "Ayoko nang bumaba ng kotse, baka dapat bumalik na lang tayo. At least alam natin ang aasahan doon," bulong niya sa kanyang kapatid. Si Rolando, sinusubukang magpakita ng optimismo, ay sinikap na palakasin ang loob niya sa kabila ng kanyang sariling pagdududa tungkol sa kanilang hinaharap na kaligayahan sa ilalim ng bubong ni Ginoo Moreno. Magkahawak ang kamay. Magkasamang naglakad sina Rolando at Helen patungo sa mansyon. Habang papalapit, bumukas ang pintuan at sinalubong sila ng mayordoma na mainit ang pagtanggap. Pinapasok sila sa sala kung saan agad na naakit ang mga mata ni Rolando sa isang malaking piano na pinaalala sa kanya ang isang nakita niya sa panaginip. Ngunit ito ay makintab at itim imbes na puti. Kapwa sila nagmasid, manghang-mangha sa karangyaan na nakapaligid sa kanila, isang bagay na hindi pa nila nararanasan noon. Pagkatapos, inakay sila ng mayordoma sa kanilang mga kwarto. Si Rolando ay binigyan ng maluwang na silid na tanaw ang hardin, samantalang ang mas maliit na kwarto ni Helen ay may tanawin ng kagubatan at malalayong bundok. Ang bawat silid ay maliwanag at kaakit-akit. "Maya-maya lang ay dadalhin ng tsuper ang inyong mga gamit," sabi ng mayordoma sa kanila. "Mag-ayos kayo at pagkatapos ay pumunta sa kusina. May inihanda akong pagkain para sa inyo." Tumango ang mga bata bilang pagkilala. "Nga pala, ako si Ginang Cristina,
Ako ang bahala sa inyo habang wala si Ginang Moreno, dagdag niya, at ipinakilala ang sarili. Lumapit lang kayo sa akin kung may kailangan kayo. Muling tumango ang mga bata, tahimik na sinisimsim ang kanilang bagong kapaligiran. Si Rolando, bagamat mausisa, ay nag-atubiling itanong ang maraming katanungan na umiikot sa kanyang isipan. Matapos ayusin ang sarili at ilapag ang kanyang biolin sa mesa, nagtungo siya sa kusina, kasunod si Helen na mas mabagal kumilos. Sa kusina, may isa pang batang babae na nakaupo na. Mukhang kaedad ni Rolando o bahagyang mas bata na may tuwid na kulay kastanyas na buhok at bangs at matatalim na kulay abong mata na nagpapaalala kay Ginoo Moreno. Inayos ni Ginang Cristina ang mesa at sinamantala ang pagkakataon upang ipakilala sila. Mga bata, ito si Diana, tunay na anak ni Ginoo Moreno, at si Rolando, ang iyong bagong kapatid, paliwanag niya. Hindi maitago ni Rolando ang kanyang pagkagulat na sambit niya, kaya pala magkapatid tayo. Tumango lamang si Diana, masusing pinagmamasdan si Rolando at inaayos pa ang biglaang pagbabago sa dinamika ng kanyang pamilya. Nang pumasok si Helen, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Diana sa isang halos ngiti na parang nakakita ng potensyal na kaibigan sa kanyang bagong kapatid, ngunit nanatili siyang tahimik. Tahimik silang kumain. Natagpuan ni Rolando na mas masarap ang pagkain ni Ginang Cristina kumpara sa anumang mayroon sila sa ampunan, na ikinatuwa niya, at kahit si Helen ay tinapos ang kanyang pagkain, isang bihirang pangyayari. Si Diana naman nahihirapan, halos hindi nagalaw ang pagkain bago umalis sa mesa. Palagi siyang ganyan, huwag mo siyang pansinin, bulong ni Ginang Cristina matapos umalis si Diana na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi siya masyadong nagsasalita mula nang mamatay ang kanyang ina noong 5 taong gulang pa lamang siya. Sa pagkakataong iyon, itinapon niya ang hindi nagalaw na pagkain ni Diana. Nagulat si Rolando sa revelasyong ito. Kakatanungin pa lamang sana ni Helen tungkol kay Diana nang mapuno ng melodyosong tunog ng piano ang hangin mula sa sala. Sino ang tumutugtog? Tanong ni Rolando. Napikt ang kuryosidad. Ang musika ay hindi lamang maganda kundi pamilyar din, isang piraso na kanyang tinugtog sa biolin dati. Si Diana, nagsimula siyang tumugtog ng piano noong 4 na taong gulang pa lamang siya at naging mahusay na biolista, ibinunyag ni Ginang Cristina. Ang ganda naman, bulong ni Rolando ng may paghanga, at tumango si Helen bilang pagsang-ayon. Naintriga, tahimik silang nagtungo sa sala kung saan si Diana ay abala sa pagtugtog, nakapikit habang tinutugtog ang piyesa mula sa memorya. Namangha si Rolando sa kanyang talento at sa dali ng pagkilos ng kanyang mga daliri sa mga tekla. Saglit siyang nanaginip na sumali sa kanya sa isang dueto, ngunit mabilis niyang ibinasura ang ideya, nakaramdam ng agam-agam. Anak siya ng mayamang tao at ako ay isang ulila lamang, malungkot tiyang naisip. Pinili nilang hindi magambala. Bumalik sina Helen at Rolando sa kanilang mga kwarto. Kinagabihan, kumatok si Ginang Cristina sa pinto ni Rolando, sinabing nais siyang makita ni Ginoo Moreno sa ibaba. Curious, dala ni Rolando ang kanyang biolin. Natagpuan niya si Ginoo Moreno na nakaupo sa tabi ng bintana sa sala na nagsenyas sa kanya na umupo malapit. Naalala mo ba ang anumang bagay mula sa iyong pagkabata? Mahinahong tanong ni Ginoo Moreno. Umiling si Rolando. Ang ampunan lamang, wala bago doon. At ang taong nagturo sa iyo ng biolin? Tumango si Rolando, malabo ang mga alaala. Naalala ko ang malaking bahay na may mga painting at isang puting grand piano. Dagdag niya ng may pag-aatubili. Kita ni Rolando ang pagigting ni Ginoo Moreno na pumukaw sa kanyang kuryosidad. May koneksyon kaya sa kanyang nakalimutang nakaraan, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, nagpakalma si Ginoo Moreno at binago ang paksa. Maaari mo bang tugtugin ang melodiya na iyong tinugtog sa istasyon para sa akin? Tanong niya.
Pumayag si Rolando at nagsimulang tumugtog na wala sa musika. Hindi niya napansin na tahimik na pumasok si Diana sa kwarto. Mula sa sulok, mataman siyang pinanood ni Diana, hindi mabasa ang ekspresyon. Nang matapos siya, ipinakilala sila ni Ginoo Moreno ng formal. Diana, halika at kilalanin ang iyong bagong kapatid, sabi niya. Lumapit si Diana ng tahimik at tumango bilang pagkilala. Gusto kong magsimula kayong mag-ensayo para sa darating na talent contest ngayong Tagsibol. Naniniwala ako na maaari kayong manalo. Inihayag ni Ginoo Moreno. Ang naunang pangarap ni Rolando ay biglang naging realidad habang sila ni Diana ay nagsimulang mag-ensayo araw-araw. Pinangasiwaan ni Ginoo Moreno ang kanilang mga sesyon. Karamihan ay nanonood lamang sa katahimikan at paminsan-minsang nagbibigay ng puna. Mukhang natutuwa siya sa pag-unlad ng kanilang dueto. Pagkatapos ng ensayo, mag-isa siyang bumabalik sa kanyang kwarto o sa hardin. Iniwan si Rolando na nagnanais ng mas maraming pakikipag-ugnayan. Minsan ay nagtataka siya kung nagsasalita ba talaga si Diana. Bagaman may mga sandali siyang narinig itong tahimik na nakikipag-usap kay Ginang Cristina. Ang ilang sulyap sa kanyang boses ay nagbigay ng pag-asa kay Rolando na balang araw. Maaari silang tunay na magkaugnay bilang magkapatid at kaibigan. Si Helen ay madalas makaramdam ng pag-iisa sa malaking bahay ni Ginoo Moreno at nagnanais ng kasama. Madalas niyang tinatanong kung nakipagkaibigan na ba si Rolando kay Diana. Ngunit sa bawat pagkakataon, umiiling lang si Rolando, senyales na walang pag-unlad. Isang maaraw na hapon, naglalakad si Rolando sa hardin nang makita niya si Diana sa tabi ng maliit na pond, nagpapakain sa mga matabang carp. "Hello," bati niya habang lumalapit kay Diana. Nagulat si Diana, saglit na tumingin, ngunit saka tahimik na tumango. "Pinapakain mo ba sila araw-araw?" tanong ni Rolando, mausisa tungkol sa kanyang gawain. Muling tumango si Diana, kinumpirma ang hinala niya. "Ang cute nila," sabi ni Rolando, yumuko sa tabi niya. "Ito ang paborito ko," biglang sabi ni Diana, itinuro ang pinakamalaking carp. "Pangalan niya ay Ginoo M," ngumiti si Rolando. "Hello, Ginoo Amato," biro niya na nakapagpangiti kay Diana ng saglit. "May mga pangalan din ba ang iba?" tanong niya. Sinimulang pangalanan ni Diana ang bawat isda na ikinahanga ni Rolando sa kanyang detalyadong alaala. "Wow, paano mo hindi sila napagkakamali?" bulalas niya. Basta isinukli ni Diana ang ngiti, mas matagal ngayon. Nagpalipas sila ng hapon sa tabi ng pond. Sa huli ay naglaro ng mga laro tulad ng bato-bato pick, mga palaisipan at taguan. Naisip ni Rolando na anyayahan si Helen na sumali sa kanila, ngunit nag-atubili siya, nag-aalala na baka umurong si Diana kapag napuno. Napagpasyahan niyang hayaang masanay muna si Diana sa kanya bago ipakilala ang kanyang kapatid. Kinabukasan, labis na nasiyahan ang bagong magkaibigan sa kanilang oras na magkasama, kaya't kahit si Ginang Cristina ay nahihirapan silang tawagin para sa tanghalian. Habang lumilipas ang mga linggo patungo sa mga buwan, unti-unting nasanay ang mga bata sa kanilang buhay sa bahay ni Ginoo Moreno. Naglaro sila, nasiyahan sa mga masarap na pagkain na inihanda ni Cristina, at sa mga gabi nag-ensayo sina Rolando at Diana ng kanilang musika sa ilalim ng mapanuring mata ni Ginoo Moreno. Nang sa wakas dumating ang araw ng paligsahan, kapwa sila sinaklot ng kaba habang naglalakbay patungo sa lungsod. Nanginginig ang tuhod ni Rolando at naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng puso ni Diana. Pagdating sa malaking lugar sa gitna ng lungsod, dinaanan ni Ginoo Moreno ang maingay na karamihan. Inakay sila sa pasukan ng mga artista at dumaan sa iba't ibang koridor patungo sa isang maliit na lobby kung saan naghihintay ang iba pang mga bata na magara ang bihis para sa kanilang turno. Napansin ni Rolando ang ilang kaso ng biolin.
Mahigpit ang hawak sa kanyang sarili hanggang sa mapaputi ang kanyang mga daliri. Itinuro ni Ginoo Moreno si Rolando sa dressing room ng mga lalaki at dinala si Diana sa katabi nito. Sa loob, tiningnan ni Rolando ang kanyang sarili sa salamin. Inayos ang kanyang maayos na nasuklay na buhok, perpektong sukat na puting kamiseta at bow tie. Huminga siya ng malalim at lumabas upang maghintay kay Diana. Nang sa wakas lumabas si Diana, natigilan si Rolando sa kanyang nakakamanghang pagbabago. Nakasuot siya ng kumikinang na puting pilak na damit na kumikislap sa liwanag at ang kanyang buhok ay maayos na estilong may star-shaped na clip. Sandali siyang nawalan ng masabi na mangha sa kung paano sila dinala ng araw na iyon dito, handa nang ipakita ang kanilang mga talento ng magkasama. Mahinang bumulong si Rolando, ang ganda-ganda mo, na nagpapangit ng pisngi ni Diana sa isang mahining kulay rosas. Nang magsimula ang paligsahan, isa-isang tinawag ang mga bata sa entablado habang ang kanilang mga kasamahan ay naghihintay ng kanilang turno sa pasilyo na puno ng kaguluhan at pagbabahagi ng kanilang mga iniisip, pangarap at mga alalahanin. Sa gitna ng ingay, nanatiling tahimik sina Rolando at Diana. Napansin ni Rolando na nanginginig ang mga kamay ni Diana sa kaba. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kamay na nagdulot ng tahimik at nagpapasalamat na tingin mula sa kanya. Pinanatili nila ang nakakaaliw na galaw hanggang sa turno na nilang magtanghal. Pangunahing nagtungo sa entablado, sinalubong si Rolando ng nakasisilaw na liwanag ng mga spotlight na nakaramdam siya ng hindi inaasahang kapanatagan. Ang kanyang mga nakaraang pagtatanghal sa istasyon ng tren ay nagpatibay sa kanyang kumpiyansa. Inihatid niya si Diana sa isang nakamamanghang puting grand piano na nakapwesto sa gitna ng entablado at pumuwesto siya ng bahagyang nasa unahan nito. Di nagtagal, nagsimula ng tumugtog si Rolando kasabay ang walang putol na pagsali ni Diana. Ang pinagsamang mga melodiya ay nakabihag sa mga manonood na dinala sila sa isang mahiwaga at parang kwentong pambata na kaharian. Nalibang sa musika, biglang bumalik sa katotohanan si Rolando nang makaramdam siya ng kakaiba, bagamat hindi niya agad ito natukoy at nagpatuloy sa pagtugtog. Ang dating maayos at magkasuwatong melodiya ay nagambala, parang isang papel na naipit sa drawer. Isang kolektibong buntong hininga ng pagkadismaya ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Tila ang mga tao ay biglang nagising mula sa isang nakakaingganyong panaginip. Kinailangan ng sandali ni Rolando upang mapagtanto na may ilang maling nota si Diana na bihirang mangyari sa kanya. Sa kabila ng pagnanais na lumingon at tingnan siya, itinuloy niya ang pagtugtog hanggang sa matapos ang piraso at malalim na yumuko sa mga manonood. Ang palakpakan na sumunod ay magalang, ngunit kulang sa sigla na inaasahan niya. Pagharap kay Diana, nakita niya itong nakaupo pa rin, nakayuko ang ulo. Lumapit si Rolando, hinawakan ang kanyang kamay at mahinahong pinatitiyak sa kanya. Ayos lang, Sisi, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Tumango lamang si Diana bilang tugon, matigas ang kanyang mga kilos habang tumayo siya at nagmamadaling yumuko bago mabilis na lumabas sa entablado. Ang kanyang dating malago at mabulaklak na damit ay tila nalanta na rin, sumasalamin sa kanyang nabawasang sigla. Bumalik sa pasilyo, mahina ang boses ni Diana. Pwede bang pumunta na tayo sa kotse? Nagtataka, tanong ni Rolando. Hindi ka ba maghihintay para sa mga resulta ng paligsahan? Itinango lang ni Diana ang kanyang ulo na nag-udyok kay Rolando na hawakan ang kanyang kamay habang sila ay nagtungo patungo sa labasan. Naroon na si Ginoo Moreno naghihintay sa kanila. Tumindi ang kanyang titig habang papalapit ang mga bata. Napansin ni Rolando na bumagsak ang mga balikat ni Diana sa pag-asang hindi magugustuhan ng kanyang ama ang nangyari at nakaramdam siya ng pagka-protective.
Anong nangyari, Diana? Mataray na tanong ni Gino Moreno pagkaupo nila sa kotse. Nanatiling tahimik si Diana kaya't sumabat si Rolando. Isang maliit na pagkakamali lang, nangyayari ito sa lahat. Hindi dapat nangyari iyon sa aking anak, sagot ni Gino Moreno, walang kapatawaran ng tono. Nag-practice ba tayo gabi-gabi para sa wala? Pero hindi kasalanan ni Diana, kontra ni Rolando, sinisikap na protektahan siya mula sa karagdagang puna. Hindi ko hiningi ang iyong opinyon, mataray na sagot ni Gino Moreno, halatang galit. Sa buong palitan, tahimik lang na nakaupo si Diana, lalong umurong sa kanyang upuan at nakatitig sa sahig. Pagdating nila sa bahay, dali-daling tumakbo si Diana sa kanyang kwarto, na nagmarka ng malinaw na pagbabago sa kapaligiran ng bahay. Ngayon, nakatuon na lang si Gino Moreno sa pagtatrabaho kasama si Rolando habang hindi na ginagalaw ang piano ni Diana. Sa hapunan, hindi pinansin ni Gino Moreno ang kanyang anak na babae, nakikipag-usap lang kay Rolando at Helen. Lalo pang umurong si Diana, bihirang lumabas ng kanyang kwarto na labis na ikinabahala ni Rolando. Mukhang nawalan siya ng interes sa lahat ng bagay na dati nilang kinahihiligan. Isang umaga, nagising si Rolando sa mga sigaw. Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Cristina, wala na si Diana. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Diana at nakita niya sina Ginang Cristina at Gino Moreno sa loob. Ang huli ay tulala habang nakatingin sa maayos na kama ni Diana na may pink na bedspread. Dala ng kutob, mabilis na tumakbo si Rolando sa hardin, partikular sa pond kung saan madalas silang mag-usap ni Diana. Paglapit sa pond, narinig niya ang mga lagaslas at nakita si Diana na nagsusumikap sa tubig. Instinctively, tumalon siya para iligtas siya, hindi tiyak sa kanyang kakayahan sa paglangoy. Nagawa niyang iyahon si Diana sa ibabaw bago dumating ang mga matatanda para tumulong. Inilatag nila ang umuubong si Diana sa damuhan kung saan nag-aalalang nakapaligid si Gino Moreno, may tumulong luha sa kanyang mata. Magiging maayos na ang lahat ngayon, pagtiyak ni Cristina na halatang naapektuhan ng nangyari. Nakatayo si Helen, umiiyak ng mahina. Mabilis na nakabawi si Diana, binuhay ng bagong atensyon at paghingi ng tawad ng kanyang ama sa pagbibigay prioridad sa kompetisyon kaysa sa kanilang relasyon. Bagaman kalmado, may bakas pa rin ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nanatiling umaasa si Rolando na mawawala ang masakit na mga alaala na magbibigay daan para bumalik sila sa kanilang dating samahan. Isang araw, napuno ng musika ng piano ang bahay na nagpapahiwatig ng emosyonal na paggaling ni Diana. Ikinatuwa ni Rolando ang kanyang pagbabalik sa musika. Alam ang kahalagahan nito para sa kanya. Matagal siyang nasa sala, nakikinig habang tumutugtog si Diana. Ang kanyang ngiti ay nagpapatunay na bumabalik na ang normalidad. Gayunpaman, patuloy na bumabagabag kay Rolando ang mga tanong tungkol sa kanyang at kay Helen na nakaraan. Isang gabi, lumapit siya kay Gino Moreno, naabala sa pagbabasa ng libro. May kailangan ka ba? Tanong ng kanyang ampon na ama, tumingala. Sa pagtipon ng kanyang lakas ng loob, inihayag ni Rolando ang malalim na pangangailangan na maunawaan ng kanyang pinagmulan. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa aking nakaraan. At sa tingin ko may alam ka tungkol dito, seryoso niyang sinabi. Tinanggal ni Gino Moreno ang kanyang salamin sa mata, inilapag ito kasabay ng malalim na buntong hininga. Oo, may alam ako, siya'y nagsimula. Tumigil na parang tinatantya ang epekto ng kanyang mga salita. Ngunit hindi ako sigurado kung handa ka nang marinig ito. Si Rolando, sabik at balisa, ay umupo malapit sa kanyang ampon na ama. Handa ako, kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa akin at kay Helen. Pakiusap, sabihin mo sa akin, mapusok niyang hiniling. Itinabi ni Gino Moreno ang kanyang libro, hinarap si Rolando, seryoso ang ekspresyon.
Sige, ibabahagi ko ang lahat ng aking nalalaman. Ang iyong ina ay dating estudyante ko, isiniwalat niya. Talaga? Gulat na sambit ni Rolando. Tumango ng dahan-dahan si Ginoo Moreno, ang kanyang mga matay puno ng nostalgia. Oh, nung mga 30 ako. Ilang taon na akong nagtuturo ng musika nang una kong makilala si Carmen, ang iyong ina. Agad niya akong nabighani. Siya ay lubos na kaakit-akit na humuhuli sa pansin ng marami sa kanyang mahabang pulang buhok at kapansin-pansing mga mata na asul, ang mga matang katulad ng sa iyo. Ngunit itinago ko ang aking damdamin dahil hindi tama na ipahayag ito. Patuloy niya, may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Si Carmen ay natututo ng biolin at talagang mahusay. Sa loob ng 1 taon, siya ay nagko-compose na ng kanyang mga piraso, mga nakakabighaning melodiya na lalong nagpalalim ng aking pagtingin sa kanya. Magkasama kami sa mga konsyerto at sa mga biyahe, ngunit palagi niya akong nakikita bilang kanyang guro at kaibigan lang. Pagkatapos, nakilala niya ang lalaking magiging iyong ama. Siya ay isang mayamang patron ng sining, naninirahan sa malaki at masiglang bahay na iyong inilarawan. Ang bahay na iyon, totoo, hindi lang pala ito panaginip. Pagputol ni Rolando, halos pabulong ang boses. Totoo iyon at tama ang iyong naaalala, tiniyak sa kanya ni Ginoo Moreno. Pag-ubo niya, ipinagpatuloy, mahirap para sa akin na makita ang iyong ina at ama na magkasama. Siya'y lumalapit upang bumulong sa kanya. Napagtanto kong may malalim silang pagmamahalan at alam kong hindi ko lugar na manghimasok. Matapos umatras, kalaunan ay pinakasalan ko ang ina ni Diana at nagpakasal din ang iyong mga magulang. Hindi nagtagal, ipinanganak ka at sinimulan ng iyong ina na ituro sa iyo ang biolin. Sa kabila ng mga paunang pagsubok, nagpakita ka ng potensyal sa ilalim ng kanyang mapagpasensyang gabay. Makinig ng mabuti si Rolando, handang-handa sa higit pa. Napakasaya ng iyong mga magulang nang ipanganak si Helen at tila perpekto ang buhay sabi ni Ginoo Moreno, mabigat ang boses sa nalalapit na kalungkutan. Ngunit, nasaan sila ngayon? Ano ang nangyari? Tanong ni Rolando, nanginginig ang boses. Namamatay sila sa isang aksidente sa kotse, mahinang tugon ni Ginoo Moreno. Kayo ni Helen ang tanging nakaligtas. Mukhang ang trauma ng aksidente ay nagbura ng iyong mga alaala sa panahong iyon. Parang umiikot ang kwarto habang pinoproseso ni Rolando ang bigat ng kanyang pagkawala. Mukhang labis na naapektuhan ka ng aksidente na nakalimutan mo ang lahat, dagdag ni Ginoo Moreno ng mahinahon. Naramdaman ni Rolando na may tumulong luha habang lumulubog ang bigat ng kanyang kasaysayan. Inabot ni Ginoo Moreno ang kanyang kamay, nakakomportabling hawak. Lubos akong nagdadalamhati, taos-puso niyang sinabi. Silang dalawa ay kahangahangang mga tao. Patuloy ni Ginoo Moreno, ang kanyang boses ay puno ng init at panghihinayang. Ang pagkawala kay Carmen ay parang pagkawala ng isang bahagi ng aking sarili. Nang malaman kong nawawala ka at walang ibang kamag-anak na mag-aangkin sa iyo, alam kong kailangan kitang hanapin. Masinsinang nakikinig si Rolando habang ikinukwento ng kanyang ampon na ama ang mapalad na sandali sa istasyon ng tren. Agad kong nakilala ang melodiya, iyong kinumpose ng iyong ina noong nanliligaw pa ang iyong ama. Paborito iyon niya, ibinahagi ni Ginoo Moreno. Labis na nadala ng emosyon, umiyak si Rolando at sa pagkakataong ito, niyakap siya ni Ginoo Moreno ng may pagmamahal ng isang ama. Noong una, hindi ko napagtanto kung sino ka. Ilang taon na ang lumipas at ikaw ay lumaki na. Naisip ko na baka nakuha mo ang melodiya mula sa aking estudyante. Ngunit sa kalaunan, nagtugma ang mga tuldok at naunawaan kong ikaw ang anak niya. Kinupkop kita, nag-aatubiling ibunyag ang lahat ng sabay-sabay. Natatakot na baka muling matruma ka pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan. Nakaintindi ng may gulang, tumango si Rolando.
Lahat ay may kanikanyang panahon, mahina niyang sabi. Sa mga gabing sumunod, madalas siyang gising, iniisip ang kanyang mga magulang ng buong detalye dahil nais niyang makita ang kanilang mga mukha. Hiniling niya kay Ginoo Moreno kung mayroon siyang larawan. Nangako ang kanyang ampon na ama na maghahanap ng isa. Nang gabing iyon, iniabot ni Ginoo Moreno kay Rolando ang isang maliit na larawan na nagpapakita ng isang babaeng may kinang sa suot na pulang damit panggabi at isang binatang may kulot na buhok na kamukhang kamukha ni Rolando. Itinago niya ang larawan na balak niyang ibahagi kay Helen paglaki nito. Pagkatapos ng kanilang masidhing usapan, kapansin-pansin na naging mas mainit ang kapaligiran sa mansyon. Ang mga gabi ay puno ng ngayon ng mga pagtitipon ng pamilya kung saan sila ay naglalaro ng board games, crossword puzzles at nagbabasa ng malakas. Madalas, pinapahangan ni Rolando at Diana ang lahat sa kanilang biglaang mga konsyerto na nagdudulot ng masigabong palakpakan mula kay Ginoo Moreno, Helen at Martir. Hinihikayat ni Ginoo Moreno sina Rolando at Diana na ituloy ang formal na edukasyon sa musika, kinikilala ang kanilang likas na talento. Puno ng pag-asa at sigla, nag-enroll ang dalawa sa Music Academy sa edad na 16 kung saan madalas silang napagkakamalang magkapatid. Ngunit habang sila'y lumalaki, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Palaging protective si Rolando kay Diana, na siya namang sumusuporta sa kanya sa akademiko, lalo na sa mga asignaturang nahihirapan siya. Lalo pang lumakas ang kanilang hilig sa musika. Pagka-graduate, agad silang na-recruit sa Academy Orchestra, naging pinakabatang mga miyembro nito. Hindi nagtagal, nag-propose si Rolando at sila ay ikinasal kung saan kumikinang si Diana bilang isang radyanteng bride. Ang kanilang buhay mag-asawa ay maayos, pinayaman ng mga paglilibot at patuloy na samahan. 2 taon sa kanilang kasal, inanunsyo ni Diana ang kanyang pagbubuntis. Sila ay biniyayaan ng isang anak na lalaki. Pinangalanan siyang Rolando pagkatapos ng kanyang ama na malaki ang pagkakahawig sa kanyang lolo. Ang mahahabang, payat na mga daliri ng bata ay nagpapahiwatig ng kanyang hinaharap bilang musikero. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng musika, pag-ibig at pamilya, suportahan ang video na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-iwan ng komento. Mahalaga sa amin ang iyong pakikilahok. Salamat sa panunood